Pag-usapan natin sa video na 'to kung gaano nga ba katagal o kailan ba darating yung loan na in-apply mo sa SSS. Aabutin pa ba ng 2 linggo? At ano na rin yung dapat gawin para mapabilis yung pinaka-proseso. By the way, kung first time mo sa channel na 'to at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Sa pag-apply ng SSS salary loan, gagawin natin ito gamit yung cellphone at ipapa-verify pa ito sa employer mo kung sakali nagtatrabaho ka, which is dadaan pa ng approval sa company at sa SSS bago mapunta sa pinaka-bank account mo. Ang pinaka-dapat tandaan dito is kapag self-employed voluntary or OFW, diretso na yung pag-apply. Ibig sabihin, kapag sinubmit mo online yung request, diretso na ito sa SSS. Kapag naman mga empleyado, pag sinubmit mo ito online, kailangan pa itong i-certify ng boss mo or ng HR. Ibig sabihin, kailangan mo mag-heads up sa kanila kasi pag hindi nila nagawa yung pag-certify na yon, kailangan yung ulitin yung buong proseso, which is maghihintay ulit kayo ng panibagong mga araw. At sa pag-certify nga pala, meron silang 3 working days unless mag-update. That's why kailangan nyo silang i-heads up agad para makapag-approve at ma-forward na rin sa SSS. Ito yung sinabi natin kanina na merong deadline at kung hindi nga magawa, kailangan mong ulitin yung buong proseso. Tandaan din na sinusunod nila ang 3 to 5 banking days. Ibig sabihin, hindi kasama yung weekends, maging yung mga holiday. Sa halimbawa na to, kung sakaling Biyernes ka nag-apply, pwedeng sa Lunes pa mag-umpisa yung pinaka-day 1. At para na rin hindi tayo mahirapan, halimbawa nakapag-heads up nga tayo sa HR, yun nga lang nung nag-a-apply tayo is biglang nagkaroon ng error. Ang isa sa pinakadahilan niyan ay yung DAEM o Disbursement Account Enrollment Module. Ibig sabihin, ito yung bank account na siyang makaka-receive ng pera kapag na-approve na yung loan. Ang pinaka-dapat tandaan ay dapat active yung bank account na i-enroll mo, hindi kasama ang e-wallet. Ang e-wallet ay para lamang sa mga benefits, pero pag loan, dapat bank account. Ang maganda kapag bank account yung in-enroll, lahat kasama. Mapa-benefits man yan, mapa-loan, pwedeng-pwede. At i-summarize lang natin, pag nag-start ng application, bibilang ng 3 to 5 banking days, and then mag-heads up sa inyo kung kailan nyo makukuha yung pera. Kapag empleyado, maghihintay pa ng certification from employer bago ma-forward sa SSS at makuha nga yung pera. Mas mabilis na ma-certify ng employer ninyo or ng HR, mas mabilis din yung pagka-claim nung pera or ma-transfer yung loan natin doon sa bank account. So ano nga ba yung pinakamabilis na paraan para ma-approve ka agad? Ibig sabihin dapat tama yung bank account na naka-enroll sa SSS. Baka mamaya inactive na pala yan or may issue. Pangalawa naman, mag-heads up agad sa HR bago or as soon as makapag-apply kayo ng loan at mag-abang ng notification from SSS. Baka mamaya nasa inyo na pala yung loan, hindi nyo pa alam kasi nga hindi nyo alam kung paano pala malalaman kung saan matatanggap yung update from SSS. Pag-usapan natin yung buong proseso sa pag-apply ng loan. Dito sa dashboard, merong loans and then mag-apply lang ng salary loan. Kung gamit nyo yung cellphone ninyo, pumunta lang sa sss.gov.ph, click Create My Account or Login. At dahil meron na tayong user ID and password, click na lang yung login, i-enter dito yung mga hinihingi, click sign in, i-enter ang OTP na ma-receive via phone or di naman kaya sa time-based password. Sineset up ito, mabilis lang gawin para nga naman kung sakaling wala na kayo ng phone number na yon or hirap sa signal or naka-roaming at wala kayong access sa dati yung SIM card, pwedeng iset up ito at makakakuha na ng code na katulad nito, click login, and then click 3 lines, loans. Ito yung itsura niya sa computer, pero pag sa cellphone, ganito yung itsura niya. I-click lang ang salary loan. 4 na steps lang ang pagdadaanan natin, lahat to sobrang dali. Scroll down, piliin ng loanable amount, ang pinakamataas ay pwedeng 40,000 pesos. Ang disbursement account, para dito ay Union Bank, pwedeng BDO, BPI, depende kung anong meron kayo o kung ano yung in-enroll nyo sa SSS. Click next. By the way, ito yung itsura kapag tinatry nyong i-update yung amount. Ang maximum nga ay 40,000 pesos, pero pwede kayong mag-loan ng mas mababa dyan. Step 2, disclosure. Ang pinaka-importante rito ay i-download itong file. Ito yung pinaka-itsura niya. Bakit kailangan i-download? Dito nyo malalaman kung magkano yung mga charges na siyang ibabawa sa nilo-loan ninyo. That's why yung 40,000 pesos, ang pinaka-makukuha nyo talaga ay nasa 39,000 plus. Kailan yung unang bayad? Ito siya. Halimbawa, Feb, nag-loan, 2 months ang i-allow sa inyo para magbayad, March, April, and then yung pinaka-deadline naman ay May 31. So, parang 3 months ang hihintayin bago mag-start yung payment.
Pwede kayo mag-advance payment, pwede rin namang hindi. Ang pinaka-importante ay alam nyo yung due date at magkano ba yung dapat na ibayad. Para sa mga empleyado, automatically ide-deduct ito sa sahod ninyo. Kung wala kayong nakikitang deduction, mag-inquire sa HR, lalo kung may napala or lagpas na, wala pa ako nakukuha. Kasi nga, kapag hindi kayo nagbayad on time, magkakaroon ng penalty na siya pwede makaapekto sa retirement na makukuha nyo sa hinaharap. Ito nga pala yung interest para dyan. 8.8% ang interest na pwedeng i-apply kung first time mag-loan or walang record ng loan condonation in the last 5 years. Pero kung merong past due na loan at nag-loan condonation nga, sa nakaraang 5 buwan, 10% ang i-apply para dyan. So, pinakagagawin lang natin dito is scroll down lang, check tong I have read, tap next. Sa step 3, ang gagawin lang din, check to, tap next. And then, i-confirm lang, ito yung amount na ita-transfer doon sa bank account. Check, and then tap confirm. Sa step 4, wala nang gagawin. Click lang yung done. Pero, kung sakaling empleyado, andito yung reminder. Ito nga pala yung papel o yung file na na-download natin for salary loan. Pero heads up ko lang na just in case na applicable yung emergency loan, by the time na pinapanood nyo to at by the time na mag-loan na rin kayo, pwede nyo i-double check kung pwede kayong mag-apply kasi yung service fee pwedeng waive, yung advance interest pwedeng waive. That's why pag nag-loan ng 20,000 pesos, 20,000 din yung makukuha ninyo. Ang maganda pa dyan, pwedeng may 6 months moratorium, depende sa pinaka-update ng SSS kung ano yung i-offer nila. Katulad nito, Feb din nag-loan, pero sa October 31 pa yung pinaka-due date. So, lagpas 6 months na allowance para magbayad sa SSS. Mas maliit din yung ibabayad, nasa 925 pesos, kasi nga, mas maliit yung ni-loan at mas maliit din yung interest na in-apply para dito. Katulad ng salary loan, pwedeng mag-default sa 10% just in case na hindi nakapagbayad on time or natapos yung buong term, ibig sabihin yung 2 years na hindi kayo nakapag-remit ng payment sa SSS. Dagdag ko na din na i-check nyo yung notification dito kasi dito nyo malalaman kung ano ba yung status ng loans ninyo. Pwede nyo rin i-check yung email na ipapadala ng SSS. That's why kailangan active din yung email address ninyo sa record ninyo sa SSS. And then from here, makikita ninyo kung anong araw kayo nag-apply. Ito ay halimbawa lamang, 5,000 yung niloan niya, May 5 siya nag-apply, at buti na lang nag-heads up siya agad sa employer niya. Madaling araw siya nag-apply, pero nung 5 o'clock ng same day, na-approve or na-certify ito ng employer at expect nga na within 3 to 5 working days, mapaprocess na or makukuha na sa bank account yung pera. May 9, nakuha na or na-confirm na yung SSS, pero nakuha talaga siya ng May 8. So, gaano katagal yung tinakbo? May 5, nag-apply, 1, 2, 3. 3 days lang nakuha na yung pera at nakakuha nga ng confirmation mula sa SSS na tapos na yung loan mula application, approval, hanggang sa pag-transfer ng pera dun sa bank account na in-enroll niya. At kapag nag-try ulit kayong mag-loan, makikita niyo to kung kailan kayo pwede mag-renew kung sakaling nagbayad kayo on time. Kung merong issue sa pagbayad, halimbawa na delay, possible na hindi kayo makapag-renew on this date. Dito sa bandang gilid, i-click nyo lang ito kasi dito nyo malalaman kung yung payment ba ay napupunta sa mismong SSS account niyo. So, napakalaking benepisyo. Kung meron kayong SSS online account, nakapag-apply na ng loan, pwede pang ma-double check yung mga contributions, maging yung mga loan payments, at makapag-apply ng iba't ibang benefits at loan na din, maging ibang services nila. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyong i-check ito nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos!